Kamakailan lang, actually today and kahapon, lumabas yung balita with regard doon sa asawa or misis ni Senator Marcoleta. So paunti-unti yung ginagawa nilang character assassination doon sa mga Duterte bloc or Duterte allies. At ngayon, ang kanilang target ay si Senator Marcoleta. Nakita natin yung nag-viral na kadebate, nakikipagdebate na news anchor ng isang radio station. At nasabihan tuloy na tanga ni Senator Marcoleta. Talaga nga namang tanga kasi hindi niya alam yung independent executive or director. Ayan. So, ang unang nagbalita nito ay Billionaire News Channel at ang title na, ano yun? Nahuli? O nahuli ba yun? Yung term nila? Talaga nga namang na nahuli na kasama sa diskaya yung asawa or misis ni Senator Marcoleta. Grabe, no? Yung kanilang headings pa lang, yung thumbnail o yung kanilang title, talaga nga namang nakakasira sa karakter ng mga tao. Ngayon, kung titingnan natin, sino ang may-ari ng Billionaire News Channel na ito? Nakakala mo sila yung pinakaunang nakaalam, no? Nabisto pala, nabisto ng Billionaire News Channel, asawa, misis ni Senator Marcoleta kasama dito sa flood control issue. Sa unang labas, ang sabi dito ay Prague or Prage, hindi ko alam paano basahin ito kasi hindi naman Prague ito, di ba? So, Prague or Prage Management Corporation ang may-ari ng news channel at dalawang characters ang nakikita natin dito, si Gil or Hill Kabakungan Jr. at saka si Ray Marfil. So, unahin natin itong Prague, Prague or Prage Management Corporation. Ito po yung binubuo ng Billionaire News Channel at ng Abante. Kumbaga nag-merge ang Billionaire News Channel at ng Abante. Kung ating matatandaan, nauna ng sumiklab ito noong 2017 na ang main na outlet nito ay sa news, sa dyaryo, kumbaga Abante Tonight. At saka ngayon lang sila talaga, 2024, 2025 naging online kasi uso na ngayon yung online. So, isa sa founder nito ay itong si Ray Marfil or Renato Marfil. At ito pa lang si Renato Marfil ay dating undersecretary. Sino? Si Pinoy. At alam po natin na si Pinoy ay dilawan. Very loyal ito kay Pinoy. Kaya nga binigyan ito ng parangal ni Pinoy nung araw na pinaka-loyal daw na kanyang tauhan. So, he remained loyal to Pinoy and to yung laban ng mga dilawan from that time until ngayon. So, hindi na tayo magtataka na Billionaire News Channel, ang kanilang mga balita ngayon ay mga fake news at paninira or character assassination. Biruin ninyo, binisto or nabisto. Doon pa lang sa title, akala mo kung verified na yung kanilang balita. Not to mention, etong si Ray Marfil ay siya din yung nagsusulat ng mga ibabalita ng mga news channel na ito, yung Billionaire News Channel. So, isa yan sa ating mga key information. 2010 to 2016 siya po ay undersecretary. Kagaya ng posisyon ni Auntie Claire ngayon, ganun po. Ganun. Kaya parehas sila ng Caracas. Isa sa another one ay si Gil Kabakungan Jr. or si Gil Kabakungan. Ito naman ay Philippine Daily Inquirer. Alam naman natin,
mula pa nung kanyang tatay, Marcos Sr., ay ito ay tinatag pa nung panahon nung kasagsagan after nung 1986 revolution na itatag itong Daily Inquirer na ito. And from then, ang sinusundan nila ay yung laban ng mga dilawan, which is the Cory, the Yellows, from that time hanggang sa ngayon. Kaya nga, kung makikita natin itong Philippine Daily Inquirer na to, talagang ang laban ng mga to, laban or punahin. Even the time of Duterte, pinuna nila si Gloria Arroyo, tapos si Duterte. Basta yung mga kasi in line with the dilawan talaga ito. Kaya nga ito, nung panahon ni PRRD, laging binabanatan ni PRRD itong inquiry kasi fake news. Panay sila paninira ang ginagawa ng inquiry nito nung panahon ni Tatay Digong. So, to see the connection, who owns the Billionaire News Channel, isang corporation na tinatawag nating Bridge Management Corporation. At dalawa ang characters na may-ari nito, si Gil Kabakungan at saka si Ray Marfil. Ray Marfil na alam natin na loyal na dilaw kay Pinoy, at ito naman na Philippine Daily Inquirer Executive Director sa Daily Inquirer, ay hindi malayong mangyayari na ganun nga ang ginagawa nila. Madali lang itong lapitan ng sino man na merong interest. Madaling lapitan at madaling i-twist. Not to mention, yung kanilang mga news anchor dyan, saan ba sila galing yung mga yan? Galing sa CNN, galing sa ABS-CBN. So, alam na this. Tatanungin pa ba natin, bakit ganito magbalita ang Billionaire News Channel? Aba, alam na natin. Dahil sa dalawang karakter na ito, sigurado bayad ang mga ito.